Ito mga paps, yung sample ng isang air filter. Ang pinaka-use ng air filter is para i-filter yung air na pumapasok sa ating makina. Kung wala nito, posibleng mabilis dumumi yung loob ng ating makina. So, pwedeng mas mabilis din masira yan. Ang air filter, usually pinapalitan to every 10 to 20,000 kilometers. So, ito yung sample nung madumi na air filter. Yan, dumi no. Pero dito mukhang okay pa, no? Tas, yan, pag pinagpag mo, yan, may mga alikabok na talaga siya. So, ito naman yung sample nung bago pa or maganda pa. Okay? So, ano ba yung benefits pag laging maganda or okay yung inyong air filter? So, sa pinaka-benefits niyan, pwedeng mas malakas yung power ng inyong sasakyan or mas fuel efficient siya. Kasi nga, sabihin na natin perfect yung kanyang combustion. So, kasi 'di ba, pagdating ah, sa ating engine, yung hangin, isa yan sa mga component para magpumbas o para mag-apoy. So kung clog to or madumi, kaya nito na hindi na nakaka-penetrate na maayos, pwedeng mangyari dyan is malakas siya sa fuel or kulang sa power. Pwede rin mag-check engine. Or ang pinakaano dyan, pwedeng bumilis din yung pagdumi ng mga components natin. Gaya itong map sensor, yung ating throttle, yan syempre, yung pinakamakina. So, kaya kailangan 'to pinapalitan talaga natin 'to. Usually mga 10 to 20,000. Yan yung pinaka top recommended na pag-change ng air filter. So, yun 'to. Suggestion ko sa inyo mga paps 'no, kung sakali man nagpi-PMS kayo, sabihin natin 5,000 kilometers, maganda 'to binubunot niyo rin. Kung hindi niyo man papalitan, ipa-ano niyo siya, ipa-blower niyo siya or ipa-vacuum. Para at least laging malinis. O pwede niyo naman rin pagpagan. O, parang gaganyanin niyo lang naman yan. So, kahit papaano makakabawas na yun sa alikabok. Pero yun nga, pag maitim na siya, yung parang ganyan, palitan niyo na. Ito kasi, tumakbo na to ng mga, I think, 15,000 na yata to or 20,000 kilometers. So, ito yung lagay. Ayan. So, ito, yan, papalitan na natin siya ng bago. So, sa pagpapalit naman ito, hindi naman kailangan ng ano, ng equipment or ano, yung mga tools. Usually, kamay-kamay lang yan. Oh, ganyan lang yan. Oo. Kumbaga, bubuksan lang natin yan. Then, usually sa mga air filter, may mga clip lang yan. Dito, parang ganyan dito. May mga clip lang yan na tinatanggal. Then, mapapalitan mo na. So, kaya-kaya tong i-DIY. Parang ganyan lang. So, nakabit ko lang yan dyan sa loob. Pasok ko lang. Then, may clip lang na dalawa to. Then, okay na. Now, sa air filter, kung may budget, okay naman talaga yung original. Pero yung original kasi ng mga ganito, usually mga 5,000. And yung replacement, mga 250 or 300. So, almost half. Para sa akin naman, kung may budget, syempre go for original. Kasi syempre mas ano yun, mas maganda talaga yung pag nagpipilter yun, mas maayos, pwedeng mas ma-maximize ninyo talaga yung full capabilities ng inyong engine. Ito mga replacement na gaya nito, medyo pwede na. Pwede na. Pero ako personally, hindi naman kasi ako maselan sa air filter. So, okay naman ako doon sa mga replacement. Basta ang pinaka-idea, pinapalitan. Yun yung para sa akin, ano. Kasi minsan, yung mga replacement, ang problema, yung iba parang kulang yung pin. Or yung iba, hindi naman maganda yung materyales. Ito, suggestion ko lang sa inyo mga paps, no. Yung mga air filter natin, lalo yung mga ganito, mga paper type, huwag nyo huhugasan o huwag nyo babasain. Or pag ipapa-blow nyo man siya ng hangin, huwag yung may tubig. Check nyo kasi pag ito nabasa, hindi rin magiging maganda. Okay? So kailangan pag nagpapaano ito, kaya ang suggestion ko vacuum lang o kaya yung blower na hangin lang talaga. Wala yung kasi minsan yung sa mga pressure, yung sa gulong, ano siya may tubig minsan nahalo, nababasa. So hindi maganda 'yon. Okay? So kung sakali kada PMS, pa-blower nyo rin to para ma-maximize nyo rin yung capabilities nga ng inyong engine. Kasi pag hindi nyo to pinapalitan, yon ang tatamaan dyan na una is yung map sensor. So pag yung map sensor ninyo dumumian na agad, so ang tendency no pag madumi na yung inyong map sensor, magpapangit din yung takbo, yung idle ng inyong sasakyan o yung takbo ng inyong sasakyan. Then susunod dyan na posibleng magkaroon ng problema is yung throttle. So, imbis na every 40,000 kilometers sanang nililinis yung throttle, kung madumi lagi yung filter ninyo,
there's a big possibility na mas mabilis siyang dumumi. So, kailangan siyang linisin. And ito, suggestion ko na rin, ano, kung sakali mang nagloloko yung sasakyan ninyo, hindi maganda yung takbo, hindi maganda yung idle niya, yan, isa sa mga pwede yung palitan to. Pag naglinis kayo ng map sensor, tsaka ng throttle. Kasi usually yan naman yung una nating tinitignan dyan eh. Pag medyo hindi maganda yung idle, check yung map sensor, linisin, throttle, linisin, yung ating spark plug, yung ating ignition coil, yung ating injector. Yan yung mga tinitignan dyan eh. Pag usual sa mga ganyan, less tinatratter relearn. So better pag kayo ay nagpalit ng or nagloloko yung idle, yan. Isa to sa mga dapat ninyong i-consider na palitan din. Okay? So yun mga paps, no, di ba? So yan, at least nakakuha kayo ng konting idea sa air filter, no. Ito, minsan ang problema sa mga air filter, yung mga replacement, hindi maganda yung pagkagoma. Yan. Minsan may ganun. May mga ganun ako na experience dati pag nagpapalit ako. Hindi maganda yung fitting. Kaya tingnan nyo rin yung pinaka-okay na brand. Kung replacement man, check ninyo yung pinaka-okay. Sa akin naman, ang ginagawa ko usually is bibila ako ng mura, pero early ko siyang pinapalitan. Kaso ito medyo natenga lang ng konti kasi hindi ako naka-order online. Pero ngayon, yan, meron na akong stock. So, okay na rin naman. Pero so online lang ako bumibili usually kasi ang laki ng price na difference. Sa online, pwede mo mabili ito ng mga 200 o 150 pa nga. May 100 pa nga eh. Pero pag bumili ka sa mga store, minsan 250, 300, same lang din naman. Kaya yun yung isang tipid-tip sa inyo. Kumbaga, kung kaya, hanap kayo ng magandang review ng air filter dyan sa kotse ninyo. Then, i-check ninyo kung tingin ninyo, okay, di yun. Yun na yung gamitin ninyo. Yun na yung lagi nyong palitan. So, kumbaga, ang idea, i-early nyo na lang yung pagpapalit. Para replacement man yung gamit ninyo, kung lagi namang okay, o lagi naman napapalitan, di okay pa rin naman yung performance nun. Pero syempre, yun nga, buy original. Yun talaga yun. Kasi, minsan sa mga replacement, tipid din, like yung goma, pangit. Minsan, yung mga pin, hindi, parang kulang, parang kokonti. Or minsan naman, hindi maganda yung ano niya, yung condition niya, parang iba, bali-baliko. Yung iba naman, parang may mga tupi-tupi. So yun yung mga dapat ninyong tingnan kung sakali man ano. So yun yung ano ko sa inyo, suggestion ko niyo. Yun yung parang tipid hack. So tingin kayo sa online, check ninyo kung ano ba yung may magandang review na mura, then yun na. Oh, stock nyo na. Bili kayong dalawa, tatlo. Every 10 to 20,000 naman pinapalitan yan eh. So matagalan naman yan. Pero kung medyo tenga yung sasakyan ninyo, lagi siyang tenga, maganda original yung bilhin ninyo. Kasi matagal yun naman pinapalitan eh. Ako, hindi ako magbe-base sa months eh. I will base on the kilometers. Kasi ano to eh, kung ginagamit lang naman yung sasakyan. Pero kung babad sa traffic yung sasakyan ninyo, maganda early yung pagpapalit nito. Okay? So yung mga paps, sana nakakuha kayo ng konting idea with regards air filter.